Ninakaw na, nanakaw pa. Ganyan ang nangyari sa isang lalaki nagnakaw ng basyo ng soft drinks sa Cebu City. Makikita sa video na isa-isang isinakay ng lalaki sa kariton ang mga basyo saka umalis. Nahuli ang lalaki nang dumulog sa mga otoridad ang may-ari ng tindahan. Nang dalhin ng lalaki sa barangay para imbestigahan, iniwan muna sa gilid ng kalsada ang kanyang kariton. Pero nang balikan ito, wala na ang mga ninakaw na bote. Tinangay na pala ito ng isa pang lalaki. Pinaghahanap na rin ang lalaking tumangay sa mga bote. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me. Ask Attorney Gabby. Attorney, parang karma is real sa nangyaring ito, pero ang kawawa talaga ay yung biktimang pinagnakawan. Sino na po ba ang may pananagutan sa kanya? Actually, yung unang magnanakaw, liable na siya para sa pagnanakaw na yon. Ito ang krimen ng theft sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. The minute na kinuha niya at trinansport na niya ang mga basyo, masasabi nating consummated na ang crime. Ang tinatawag na taking ay kompleto na. Nawalan na rin ang may-ari ng item. Yung unang magnanakaw naman talaga ang dahilan kung bakit nawalan ang tunay na may-ari nito. So, liable ang unang magnanakaw criminally at civilly. Guilty siya ng krimen ng pagnanakaw at pwede siyang ikulong para dito. Kailangan din niyang bayaran ang civil liability niya, ibig sabihin, babayaran ang value ng ninakaw na basyo. Hindi depensa para sa unang magnanakaw na hindi niya kailangan bayaran ang value ng basyo dahil hindi naman siya nag-benefit dito. Pero hindi naman yon ang punto. Ang punto ay kailangan i-reimburse ang biktima sa nawala sa kanya. Yung pangalawang magnanakaw, wala na ba siyang pananagutan? Siyempre, meron liable din siya sa pagnanakaw. Ang pinarurusahan ay yung pagkuha ng isang bagay na hindi sa kanya. So, pwede siyang kasuhan din ng theft. Pero ang alam din natin, hindi pwedeng doble ang ibabayad sa biktima nung dalawang magnanakaw. Unjust enrichment naman yon. Once mabayaran na siya o maibalik na sa kanya ng buo ang nawala sa kanya, tapos na ang civil liability na dapat bayaran sa kanya. Bawal po ang double compensation sa biktima. Attorney, posible ba na mas mabigat ang kaso ng pagnanakaw kung ang ninakaw na bagay galing din sa nakaw? Well, hindi naman bumibigat ang kaso tulad ng sinabi natin kanina, ganun pa rin ang kaso, theft pa rin dun sa dalawa. At ang penalty ay kulong na pareho lamang for both of them, hindi bumibigat. Unless ibenta rin ng pangalawang magnanakaw ang stolen goods, nagkakaroon naman ng posibleng kaso ng violation ng anti-fencing law under PD 1612. Sa ilalim ng batas na to, bawal ang pagbili, pagbenta o mag-deal sa stolen goods sa posibleng additional na kaso na ito. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, curly-haired Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.